lupa dito sa ating container na ito. Atin siya, may mga butas na po. Ito kasi ito yung pagtataniman ng mga pichay, ng mga mustasa. Maglalagay tayo ng lupa. Ang dami ko na pong nalagay. Yan. Tayo ay mag-preparation ng pagtataniman ng pichay. Ito yung kalabasa natin sa likuran ko. Ang gaganda. Sarap ng hangin. Pero kanina ako nagpapala. Ang init! Diyos ko, nanliligo na ako sa pawis ko. Sabi ko, sunog na ang gabok. sunog na ako. Sabi ko, hayaan mo na yung itim. Mapapala namin ang pagputi pag ako tumigil na sa sa pagpapainit. Atin muna hirangin, ang daming bato. Kasi ang ilalagay natin dito kasi ay pichay. Medyo masila ng pichay, kailangan natin agagin ng kamay para mahirang yung mga bato-bato. Excuse me. Kailangan muna natin maghirang. Ang ganda ng kalabasa, oh. Yun pa. Lagyan ulit tayo ng lupa. Tatlong 3, 1, 2, 3 ito, 1, 2, 3. Ay, hindi pala 1, 2, 3, 4 pala ito. Ang lupa. May pataba, may lupa, may kusot. Tatlo nga lang pala. Tatlo lang pala. Tatlo pala, 1, 2, 3. Malaki-laki ang aking rolls din sa gardening anari. Kasi ako yung hindi pa naman siya nabubuo, pero ano na siya, garden na. Naghahanda lang kami ng mga gagamitin. Parang ako ang pinaka-caretaker ng gulay ang are. Caretaker talaga. Ako yung mag-aalaga. Pag-ari sa ayos na. At na-plaster na ang lahat-lahat. Kasi kami sa yung hinahanda pa yung mga kailanganin namin para mailagay na sila ng maayos. Habang yung lupa ay wala pa, yung nagagawa pa kami ng mga tungtungan nito. Kaya mayroon nagpipintura doon sa kabila. Kaya ako ito, naghalo ko kanina doon sa mainit na yon. Kita nyo doon. Kung kita nyo ang pala. Doon ako naghalo. Sabi ko, mainit. Grabe. Kumuha ko ng taro. Ari ng taro. Yan. Tapos dinala ko din sa malilom. At din ako nagtatakal. Nagtatakal. Charot lang. Kaya dyan ko yan. Para pag sumibol na yung sibol na, pag lumaki na siya, yung kailangan na sa ilipat dito, handa na. Basta lang ililipat na lang ng ililipat. Tama na. Dami na eh. Dami ko pang gawain, ang dami ko pang diligin. Pero nakapagdilig na ako ng mga gulay. Ang hindi ko lang nadidiligan yung mga halaman na hindi nakakain. Pero yung halamang gulay, nadiligan ko na kanina. Ayan. Kaya may kusot. Kakapuwing. Sira ang ating beauty pag dito sa garden. Yain ng beauty.
Basta may kita. Ano mang beauty, kung wala kang kita, ay di hayain na masirang beauty. May kita naman. Masisira ang beauty. Yan. Madami na. May 10 na ako nagawa. Pag naubos to, kukuha pa ko dun sa likod, siya dun sa unahan. Kailangan natin din isalan dahon. Kasi ari, 3 in 1 na ari. Yan. Sarap ng hangin. Ang ayaw ko lang mainit. Mainit eh. Kita nyo guys, papakita ko sa inyo ang aking mga ano tawag ito, ang aking mga kalabasa. Oh, ganda. Tapos ari yung aming ginagawa. Yan. Yan, dyan ako nagpapala kanina. Gaano kayang katindang init. Ay, dyan ako nagpala. Ang ginawa ko diyan sa taro. Yan ang taro. Ayan ang ginagawa ko. Yan, oh. Yan. Yan. Tapos dito tayo. Sa ano? Ang dami ko na rin doon nakahandang mga halaman. Kita niyo yung kubong yun. Yun yung kubong yun. Yun. Marami doon mga halaman. Nakalagay na doon. Yun ang aking pinaka-nursery muna. For the meantime. Wow, naka-English. Kaya ko muna English yun. Ang ganda oh. Dalawang klase itong aking kalabasa. May Sophia squash, may native squash. Sa madalit sabi, Tagalog at Amerikano. Tagalog at Amerikano. Balik na naman tayo dyan sa dingding. Diyan ka muna ha. Tayo muna magtatakal muna tayo ng ng lupa. Ayan. Para tayo makadami. Naglalakad ang oras. Pag ari na ayos na lahat na finish na na-sit up na namin lahat ng aming gardening, i-update ko kayo palagi sa aking journey sa pag-garden din sa likod. Yan, lagi ko i-update kasi yun ang aking pinaka content sa aking pagbablog, ang garden. Sa ngayon, ito muna ang aking ipapakita sa inyo dahil hindi pa naman ayos. Pag naayos-ayos na lahat, i-update ko lahat ng aking gagawin din sa aming garden. Ultimo, pagdamo, pagdilig, pagpruning, lahat. Iisa-isahin ko sa inyo. Gumagabak. Nanligo na ako. Para puti pa naman ang aking bagashoot. Bago ko maghapon, tain ako. Tain ako. Para mayroon kayo matutunan sa aking pag-garden. Mayroon naman ako konting share sa inyo. Pero saka na pag naayos na ang lahat-lahat. May mga sekreto din ako. I-share ko sa inyo pag ari na naayos ko na ang lahat-lahat. Yung naiplaster ng maigi. Maigi na talagang aking dumi. Nakaputi pa naman ako. Nakaputi ng short. Pag hanap mo talaga ay pera, kahit anong kinis ng balat mo, kahit anong klase ng lotion mo, pag ikay inuutosan ng maghanap ng pera at may paglalaanan, gagawin mo ang lahat. Iwanan mo ang beauty. Unahin mo ang pera kaysa beauty. Diba? Ang beauty madali lang yun pagandahin. Kung may pambili ka. Wala ka pambili ng pampabeauty, dito muna tayo sa magpala. Hindi sa totoo lang. Andiyan lang na naman yung ganda eh. Pero
pangailangan ng isang magulang para sa anak, gagawin kahit mainit, umulan, basta kumita ng pantustos. Na siguro naman lahat naman tayo ay nangangailangan ng pera eh. Lalo pag may mga estudyante tayo. Lahat ay hahamakin magpainit, magtukal, basta lang kumita ng pera sa maayos na paraan, sa marangal na paraan para may pantustos sa anak na nag-aaral. Ay pag nakatapos naman ay medyo mag-iiba-iba, hindi na tayo magdudukal. Mag-sitting pretty na lang tayo pag naka-graduate at na excuse me pag naka-graduate at nakahanap ng trabaho na maganda-ganda, ay di tapos naman tayo sa obligasyon magpaaral, ay di bahala na sila. Basta nabigyan sila ng magandang kinabukasan. Hindi sila magsisisi, ay ba't ako ganyan rin, hindi ako pinag-aaral at kagaya. Hindi ganon. Kailangan sila mag-aral. Kasi yung aking ginagawa, hindi para sa akin. Para sa kanilang kinabukasan. Para pagdating ng time, oras, magkaroon sila ng sariling pamilya, meron sila magandang trabaho. Hindi sila mahirapan maghanap ng trabaho at para magkumita at para ipakain sa mga anak. Kasi nga, nag-aral. Ayun, nag-aral. Kaya ang aking nais lamang sa aking mga anak, yung mag-aral sila ng mabuti. Para naman sa ganon, mapatunayan namin ang kanilang magulang. At kahit gaano kahirap ang buhay, basta sila ay mag-aral, igagapang namin sa hirap. Matustusan lamang ang kanilang pag-aaral. Nado na yung hirap, kakambal na yun sa buhay, magtsatsaga lang talaga para sa pangailangan ng mga anak hanggang sa makatapos ang pag-aaral at magkaroon sila at makamit ang kanilang nais bilhin. Siyempre may trabaho na di ba? Ganun. Kaya sipag lang ang puhunan. Ano na lang yun, blessing na lang yung kagandahan. Kagandahang sunog. Sa Diyos na lamang ang lahat. Si Lord na lang ang bahala. Nabigyan tayo ng maraming malakas na pangatawan, healthy ang ating katawan. Na kahit anong pagsubok na dumaan sa buhay ay kayang labanan at lagpasan. Basta biglang nibigyan na tayo ng malakas na pangatawan ni Lord. Okay na sa akin. Blessing na yun sa akin. Kasi pag hindi malakas ang ating katawan, hindi tayo makakapagtrabaho. Hindi tayo kikita ng pera. Diba? Kailangan nating ng malakas na katawan